dumating na uli ang mag-asawang may-ari ng tubuhan dito. Makalipas ang 5 taon pagkaalis, babalik na para bang walang nangyari ni hindi nagbago ang mga itsura. Pabili ako nito oh. Ano naman ngayon Manong kung bumalik sila? Ibig sabihin, may mangyayaring masama. Nako, imbis na mag-isip ng ganyan. Bakit hindi na lang magpasalamat at dadami na naman ang magkakatrabaho rito sa atin? Kahit na kada 1 buwan, ay nagpapalit sila ng katulong. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na sila ang may kasalanan kung bakit nagkakamatay ang ibang trabahante nila doon. May narinig ka na rin bang kakaibang chismis sa lugar niyo? Halimbawa, yung nanay mo na ibinenta ka sa mayamang mag-asawa sa halagang 50,000 para sa pampapagamot ng kapatid mo. Tutulong ka ba o magtatrabaho? Sige nga, i-comment niyo sa ibaba ang inyong mga sagot at gusto kong mabasa. Kung gusto mong malaman kung ano ba talaga ang lihim na nakapalibot sa mayamang mag-asawang pinagbentahan ng mga magulang ko sa akin, makinig ka sa kwentong ito hanggang dulo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, Miss Ligaya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Diana. 38 anyos at kasalukuyang nakatira sa Cebu. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar, pero ligtas naman po kami sa lindol nitong mga nakaraan. Isa nga po pala akong avid listener ng inyong channel. At sa tuwing nakikinig ako sa bago ninyong uploads ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Kaya po kahit na nag-aalangan dahil baka isipin yung baliw ako, ay tinuloy ko pa rin ang pagpapadala ng liham na ito. Ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari sa akin nung 20 anyos pa lamang ako. Halos 2 dekada na ang nakakaraan at nakatira pa ako noon sa isang malayong probinsya na nagsusupply ng asukal sa metro. Isa po yon sa alaalang hindi ko makakalimutan. Dahil tinuro po nito sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ano ka ba naman, Diana? Ang boba-boba mo! Simpleng paglalaba lang, hindi mo magawa ng tama, ha? Tingnan mo nga yung uniforme ng kapatid mo, ha? Naging kulay pink na! Ano ba? Nasasaktan na po ako! Anay ka dito! Sorry po, bitawan niyo na po buko! Talaga masasaktan ka sa akin! Napakawalang utak mo! Dapat sa'yo, nilulunod para hindi na maging perwisyo! Tama na yan, Esme! Pabayaan ko na siya at magpahinga ka na sa loob! Ibibili ko na lang ng bago si Junior! Wiset! Ayan! Magtino ka, Diana, ha? Kung hindi palilintikan ka sa akin! Normal na po yata sa bahay namin ang araw-araw na pambubugbog sa akin ng nanay ko, Miss Ligaya. Walang araw na hindi siya nagagalit sa akin sa tuwing nakikita niya ako. Hindi ko naman po siya masisi dahil isa lamang po ako mapait na alaala sa kanya. Nakakahiyaman pero isa po kong anak sa kasalanan. Nirape ng biological father ko si nanay nung mahuli ito nang uwi galing sa pagtitinda sa palengke. Ang malagim na pangyayaring yun ay ako ang naging bunga. At bata pa lamang ako ay siniksik na ni nanay yun sa utak niya. Bata pa lang ako ay pinaalam na niya sa akin ang bagay na yun. Napatingin ako sa mga damit na nagkalat sa putik. Uulitin ko na naman ang mga yun. Hinagis kasi ni nanay ang mga damit nung nakitang naman ko ang uniform ng nakababata kong kapatid. Love child niya mula sa asawa niyang si Tonyo na ngayon ay nasa ibang probinsya at nagtatrabaho. Kahit nanghihina ay pinulot ko ang mga damit at muling inilagay sa batya. Bakit kasi hindi ka pa lumayas rito, Diana? Pinagtitiisan mo ang ganyang ginagawa sa'yo. Wala na po ako ibang mapupuntahan. Hindi na namin kasalanan yon. Ikaw na ang bahala sa sarili mo basta lumayas ka lang. Wala ka namang ambag sa pamilyang to. Hindi naman ho totoo yan, tita. At saka, mahal ko ang pamilyang to. Mahal na mahal ko si nanay.
Hindi ka naman mahal. At isa pa, pinapaalala mo lang sa kanya ang nangyari sa kanya. Kaya dapat umalis ka na. Pero mahal ko po ang nanay. Gusto ko po rito. Kayo lang ang pamilya ko. Gusto mo rito. Pero nahihirapan ang nanay mo sa tuwing makikita ka niya. Sinasabi mong mahal mo siya, pero ayaw mo namang gawin kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Hindi na po ako nakasagot kay tita. Iniisip ko po kung makasarili ba ang kagustuhan kong manatili sa bahay namin kesa sa lumayas. Wala naman po kasi akong pupuntahang iba. Pagkatapos akong ilingan ni tita ay umalis na rin ito papuntang trabaho. Tinapos ko na rin ang paglalaba ko noon dahil kailangan ko pang magluto ng pananghalian namin. Pagkatapos ko sa loob ng bahay ay naabutan kong nasa sala si nanay. Oh, mabuti naman naisipan mo pang pumasok. Magluto ka na at siguraduhin lang na aayusin mo ang ginagawa mo kung hindi mayayari ka sa akin. Opo. Oh, bunso ko, nagugutom ka na. Gusto mo bumili ng tinapay sa tindahan? Nay, O ano? nagugutom. Masyado ka mapaghanap, Diana. Kumilos-kilos ka na nga riyan bago mo lang mapainit ang ulo ko. Nanggigigil ako sa iyo eh. Magluto ka na dyan! Anak, huwag kang gagaya dyan sa ate mo. Mahirap intindihin at pakisamahan, ha? Huwag magiging matigas ang ulo mo. Mahal na mahal ka namin. Gusto ko nang umiyak ng mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Dahil pakiramdam ko ay napaka-unfair sa akin ni nanay. Di hamak naman na mas gutom ako sa mga kapatid ko dahil naubusan ako nung nakaraang gabi. Pero sa paningin ni nanay, mapaghanap ako. Tumalikod ako at inumpisang magluto. Habang ginagawa yon ay panaka-naka akong tumitingin sa sala kung nasaan si nanay at ang tatlo kong kapatid. Nakikipaglambingan siya sa mga ito at tinutulungan pang mag-aral. Ako nung nag-aaral pa ako, walang tumutulong sa akin. Kailangan kong gawin mag-isa ang lahat dahil wala ito palagi. Mapait akong napangiti sa katotohanan iyon. Nay, tapos na po. Pwede nang mananghalian. Ay, buti naman. Alam mo bang napakakupad mong kumilos? Nagugutom na mga kapatid mo. Palibasa wala kang pakialam sa kanila eh. Nay, di naman po totoo yan. O, mga anak ko, kain na, ha? Sige na, kumain na kayo. Gusto niyo ba ng merienda mamaya? O sige, kapag natulog kayo, meron kayong fishball. Hinihintay kong ayain din ako ni nanay kumain nang makaupo ang mga ito sa harap ng mesa. Pero hindi yun nangyari. Mabuti na lang at nakapagtabi ako ng kaunti para sa akin. Para hindi na lalong masaktan. Lumabas na lang ako ng kusina at nagpunta sa sariling kwarto. Umupo ako sa gilid ng papa. Hindi ko na namalayang nakatulog ako sa pinaghalo-halong pagod, gutom at sama ng loob. Nang magising ako ay dahil na sa malalakas na kalabog mula sa pintuan ng kwarto ko. Sandali! Ano ba? Matantagal-tagal mo magbukas ng pinto, ha? Nakatulog po kasi ako eh. Ikaw, Diana, wala ka na talagang ginawang tama. Mabuti pa lumabas ka na. Maghain ka ron at kadarating na ng tita mo. Opo. Ate, nakita mo ba yung balita kagabi? Abay, kawawa yung lalaking namatay, hindi ba? Oo nga eh. Wakwak nga yung tiyan at wala na raw laman ng nakita ng mga pulis. Nakakatakot naman ang panahon ngayon. Grabe na talaga yung mga adik na yan. Wala nang ginawang maganda sa buhay, pumapatay pa. Kaya nga mag-iingat kayo, Esme. Huwag na kayong lalabas sa gabi, lalo na yung mga bata. Kung may bibilhin lang naman dyan sa tabi, si Diana na lang utusan ninyo. Sige ate. O hala, kumain ka na at paniguradong napagod ka sa trabaho mo para makapagpahinga ka na rin. Maaga papasok mo bukas. Sige, Esme. Nga pala, nabalitaan mo na ba?
Bumalik na raw yung mag-asawang may-ari ng malaking tubuhan sa dulo. Abay, mabuti. Magkakaroon na ulit ng trabaho mga tao rito. Hindi na tayo mahihirapan magpunta sa kabilang bayan para magtrabaho. Kaya nga, mag-a-apply ako roon sa susunod. Baka... ano yun? Si Lily! Katinginan kaming tatlo nang marinig ang malakas na sigaw ng kapatid kong sumunod sa akin. Nagmamadali kaming naglakad papunta sa silid nila. Binuksan ni tita ang pinto at bumungad sa amin si Lily na nakahiga sa may kama habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Agad siyang nilapitan ni nanay at tita. Iyak ng iyak ang kapatid ko at panay sabi na sumasakit na raw ang tiyan niya ng sobra. Kaya napagdesisyonan naming dalhin siya sa ospital. Sobrang takot at pag-aalala ko ng mga oras na yun, Miss Ligaya. Agad namang inasikaso ang kapatid ko. Sinuri ng mga doktor na panay tinginan sa isa't isa. Naguguluhan akong bumaling kina nanay. Kayakap niya si Tita Kyla na grabe rin ang iyak sa pag-aalala kay Lily. Mali naman talaga pero naiisip ko lang, Miss Ligaya. Kung ako kaya yung nasa posisyon ni Lily, iiyakan din kaya niya ako. Tapos nang suriin si Lily, ay nakapagbigay na sa amin ng sagot ang mga doktor. Pumutok daw ang appendix nito at kailangang maoperahan agad pero malaking halaga ang kinakailangan. Walang pagdadalawang isip na tumango si nanay at sinabing magbabayad agad. Saan tayo kukuha ng 20 mil, Esme? Dapat nag-isip muna tayo. Nag-isip ako, Ate Kyla. Anak kong nasa alanganin. Si Lily yun at delikado lagay niya kaya pinili ko iligtas sa buhay ng anak ko. Pamangkin mo, anong gusto mo? Iuuwi siya at sa bahay gagamutin? Mamamatay dun si Lily. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero wala tayong pera. Saan tayo kukuha nun? Hindi pa sapat ang ipon ko. Akong bahala doon. Ako. Gusto ko rin namang maligtas ang pamangkin ko. Pero, ay sige. Sige, Esme. Magtulungan tayo. Ahanap ako ng mauutangan. Yung bus ko. Pwede niya tayong pautangin. Babali ako. Para naman may mapangbayad kahit papaano. Tapos yung kulang, sa mga katrabaho ko na lang sa factory. Salamat, Ate Kyla. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako. Sa patahian, kukuha ko ng marami ngayon para makabawi ka agad tayo. Para mabayaran ka agad natin sila. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko, Miss Ligaya. Para po akong isang multo sa pagitan nila. Gusto kong tulungan ng kapatid ko pero wala naman ako maibibigay na pera. Bukod sa hindi ako makakalabas ng bahay, hindi rin ako tapos ng elementarya. Kaya naman walang gustong tumanggap sa akin kahit tendera man lang. Hindi maalis ang tingin ko sa mga doktor na labas-masok sa emergency room. Kaya nang lumingon ako kina nanay, ay nagulat akong makita itong nakatingin sa akin. Nay, bakit po? Kasalanan mo lahat ng to. May ginawa ka siguro sa anak ko, no? Ano ginawa mo sa kanya? Nanay, wala po. Wala po akong ginawa sa kanya. Hindi ko gagawin sa kanya yon. Mahal ko po ang mga kapatid ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. May ginawa ka sa kanya. Demonyo ka talaga. Ikaw ngayon ang magbabayad ng lahat ng to. Mabibigat ang hakbang na lumapit si nanay sa akin. Umatras ako sa pag-aakalang sasampalin niya ako. Pero nagulat ako nang mahigpit niya akong hinawakan sa braso at kinaladkat ako palabas ng ospital. Natatakot at nag-aalala ko kung saan niya ako dadalhin. Nay, saan po tayo pupunta? Nay, bitawan mo po ako. Masakit, Nay. Pupunta tayo sa may-ari ng tubuhan. Kasalanan mo do kaya ikaw ang gagawa ng pera para sa anak ko. Ho? Ayoko. Wala ka karapatang tumanggi, ha? Tricycle! Para! Ayoko po, Nay. Nay, ayoko po. Huwag kang umarte dyan, Diana. Huwag mong hitayin ako pa magpasok sa iyo sa loob. Mas masasaktan ka, sinasabi ko yan sa'yo. Sobrang lakas ng pag-iyak ko, pero walang pakailam dun si nanay.
Pinagtitinginan na kami sa labas ng ospital. Saktong marami pa namang tao ng gabing iyon. Hiyang-hiya po ako ng mga sandaling iyon. Patanda na ako pero nabubugbog pa rin ako ng aking ina. Nang huminto ang tricycle, nanginginig akong pumasok at umupo sa loob. Sumunod naman si nanay. Susunod ka naman pala, gusto mo pang pagbantaan? Ngayon, Diana, lahat ng sasabihin ko susundin mo. Baliwanag ba? Baliwanag ba? Opo. May silbi ka rin pala eh. At sisiguraduhin kong makakakuha ako ng pera ngayong gabi. Miss Ligaya, tandang-tanda ko pa ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Lalo na nung pumasok na kami sa mahaba at malubak na daanan. Nagtataas ang tubo lang ang makikita mo sa paligid at sobrang dilim. Hanggang sa makita na namin ang malaking bahay sa pinakadulo ng daan. Ito lamang ang kita dahil sa maraming ilaw na nakapaligid. Habang papalapit kami ng papalapit, ay hindi ko maiwasang mas kabahan, lalo na nang huminto ang tricycle at lumabas si nanay. Manong, huwag ka nang umalis ha. Sandali lang ako rito. Hintayin mo na ako. Ikaw, Diana, bumaba ka dyan. Bilisan mo! Anong gagawin natin dito, Nay? Ibibenta kita sa mayamang mag-asawa niyan para may pakinabang ka sa akin. Makatulong ka man lang sa amin, hindi puro perwisyo ang dala mo. Iyoko po. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang makababa ako, Miss Ligaya, dahil biglang bumukas ang malaking pinto. Lumabas doon ang mag-asawang sinasabi ni nanay. Seryoso silang nakatingin sa amin na para bang inaasahan na nila ang aming pagdating. Anong kailangan nyo? Nabalitaan ko po kasing dumating na kayo. Kaya aalukin ko sana kayo kung gusto niyong kuhanin tong panganay kong anak. Pwede niyo siyang gawing katulong o kahit anong gusto niyong gawin sa kanya, wala ho kayong maririnig sa akin. Ibebenta ko po siya sa inyo sa halagang 50,000. Nay! Natatandaan ko po kasi noon. Kumukuha kayo ng katulong galing sa nagtatrabaho sa inyo o sa bayan. Kaya naisip kong baka gusto niyo bilhin na tong bata na to. Mapapakinabangan niyo po siya. Sigurado ka? Kapag binayaran ka na namin, hindi mo na siya makukuha ulit. Sa amin na ang batang yan. Ay, oho! Oho! Basta't kailangan ko ngayon ng 50,000. Nay! 50,000? Yun lang ang halaga ko sa'yo. Ayoko rito. Magtatrabaho na lang po ako sa bayan o tatanggap. Boba ka talaga, no? Mas malaking pera to kaya huwag kang umarte dyan. Nasa na ho ang pera para makaalis na ako. Para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Ang nanay ko ay nagmamadaling makuha ang perang bayad para sa akin. 50,000. Iyon lang ang halaga ko sa kanya. Sumenyas ang matandang babae sa lalaking kasunod nito na naglabas ng isang itim na mahabang lalagyan. Kumuha rin ng ballpen ng ginang at parang may sinulat doon. Narealize ko na lang na tseke pala ang ginagawa nito. Naagad itong pinilas at binigay kay nanay ang papel. Nagniningning ang mga mata ng nanay ko habang nakatingin sa tseking ibinigay sa kanya. Nay! Maraming salamat po. Hala, tara na, Manong. Nay! Sandali! Teka po! Nay! Huwag mo akong iwan dito! Napaupo ako sa lupa sa panghihina ng mga tuhod ko dahil sa paghabol kay nanay. Nakatingin ako sa papalayong tricycle na sinakyan nito. Gusto ko man siyang habulin ay masyado ng malayo. Mapapagod lang ako, pero hindi niya na ako hinintuan pa. Nangihina akong lumingon sa mag-asawang nakatayo pa rin sa may pintuan. Walang emosyon ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Parang may kakaiba sa tingin nila. Nakakatakot, Miss Ligaya.
lalo na't nakakadagdag sa kaba ang katahimikan sa buong lugar. Kung handa ka na at tapos ka nang umiyak, sumunod ka sa amin para maipakita namin sa iyo ang kwarto mo. Ano po? Huwag mo naman siyang takutin, Cynthia. Halika, Iha. Tumayo ka na at sumunod sa amin. Lumapit po sa akin ang matandang lalaki at inalalayan akong tumayo. Nagulat po ako nang makitang ngumiti ito sa akin. Biglang nawala ang takot po sa kanya. Ay nako, tingnan mo yung tuhod mo. Medyo namumula na. Hala, pagkapanik sa itaas, maglinis ka agad ng katawan. Maliwanag. Oho. Ayan, hindi masyadong malamig dito. Umupo ka muna. Mukhang pagod na pagod ka. Salamat po. Ako nga pala si Roberto. Pero pwede mo rin akong tawaging Robert. Siya naman ang asawa kong si Cynthia. Pagpasensyaan mo na. Masungit talaga yan kapag di pa nakakakain. Bakit po? Wala po ba kayong pagkain dito? Ay nako, palabiro ka pala, bata ka. Ay hindi naman. Wala pa kasi kaming karne. At walang magluluto para sa amin. Kaya nga tinanggap ka na namin agad para may makasama na ulit kami dito sa bahay. Tama na yan, Roberto. Pagod ng bata kaya ihatid mo na sa kwarto niya. Bukas na lang tayo mag-usap tungkol sa magiging trabaho niya. Ikukuha ko rin muna siya ng damit. Narinig mo naman siguro, Iha. Sumunod ka sa akin at tatalhin na kita sa magiging kwarto mo. Gusto kong maiyak sa naririnig ko sa mag-asawa, Miss Ligaya. Bakit mas mabait pa sila kaysa sa tunay kong mga magulang? Mas mainit pa ang pagtanggap sa akin sa bahay nila kaysa sa sarili naming bahay. Sumenya si Sir Roberto kaya naglakad na kami at umakyat ng hagdan. Luma na ang bahay. Parang nung unang panahon pa ng mga Kastila kaya medyo nakakatakot ang itsura nito. Nang makapanhi kami, ay dumiretso kami sa pinakadulong kwarto sa kaliwang bahagi. Binuksan ni Sir Roberto ang pinto. Ito ang kwarto mo. Pagpasensyaan mo na kung hindi ka anong malinis. Kapabalik lamang kasi namin. Wala pong problema sa akin. Sa totoo lang po ay mas malaki pa ang kwartong to sa dati kong kwarto. Madali rin po itong linisin. Mabuti naman. Hala, sige, maiiwan na kita ha. Hintayin mo na lang si Cynthia para makapagbihis at linis ka ng katawan. Maraming salamat po. Hindi na po sumagot si Sir. Umalis na. Maganda ang buong kwarto. Pang-prinsesa kung tutuusin. May sariling kama na mukhang malambot. May tokador at 2 malaking bintana na agad kong nilapitan. Binuksan ko yun at sumimoy ang malakas na hangin kasabay ng pag-awang ng labi ko na makita ang buong tubuhan. Tumingin ako sa langit at maliit na napangiti sa mga nagkikinangang bituin at maliwanag na buwan. Nagustuhan mo ba ang simoy ng hangin? Nandyan po pala kayo. Hindi mo yata na malaya ng pagdating ko. Nga pala, nagdala na ako ng mga damit na hindi ko pa naisusuot. Eto, Wow! Ang gaganda po nito. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. Huwag po kayong mag-alala. Kukuha po ako ng damit ko sa amin para hindi na kayo mahirapan. walang anuman, Iha. Okay lang na hindi ka na bumalik sa inyo. Pagkatapos ng nakita ko kanina, kung paano ka trinato ng nanay mo ay parang ayoko nang bumalik ka pa doon. Ano po? Pinagmamalupitan ka ba nila doon? Nakita ko ang mga pasamo sa braso.
Kaya huwag ka nang babalik doon. Marami akong damit na binibili para sana sa anak namin ni Robert. Pero hindi kami binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling anak. Kasing edad mo na sana siya. Nakakalungkot naman po. Napakaswerte sana ng magiging anak niyo. Salamat. Pwede ba kitang mayakap? Siya. Masyado nang mahabang pananatili ko rito. Kailangan mo nang magpahinga. Bukas ay bumaba ka na lang, ha? Opo. Salamat po ulit sa mga damit, Ma'am Cynthia. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Pwede na yung tita na lang. Hindi ka na rin naman naiiba sa amin. Pero nakakahiya po yun. Amo ko pa rin po kayo. Basta kung saan ka komportable, iha. Pero mas matutuwa kami kung aalisin mo na ang ma'am at sir. Salamat po. Hinatid ko sa may pinto si Ma'am Cynthia. Nang makalabas ito ay sinarado ko ang pinto. Bumuntong hininga ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari, Miss Ligaya. Naguguluhan po ako kung ikagagalit o ipagpapasalamat ko ang ginawa ng aking ina. Makalipas ang ilang minuto ay nagpahinga na rin ako. Kinabukasan naging mabilis ang kilos ko. Naligo at nagbisa ko ng komportabling damit bago lumabas ng silid. Pagkababa ko ng hagdan ay nakita ko mag-asawang nakaupo sa sala. Nagbabasa ng dyaryo si Sir Roberto at nagsusulsi naman si Ma'am Cynthia. Oh, ay, nariyan ka na pala, Iha. Kumusta ang tulog mo? Maganda naman po. Kayo po, ano nga po palang magiging trabaho ko? Napakasipag mo naman. Gusto mo na kagad malaman ang trabaho mo. Bueno, maupo ka muna. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang po makapagsimula agad. Nakakahiya po sa inyo. Simple lang naman ang gagawin mo, Diana. Maglilinis, magluluto, at tutulong ka rin sa asawa kong magpasweldo sa mga tauhan sa tubuhan. Dahil hindi ako nagpupunta doon madalas. Ngayon, sasamahan mo si Sir Robert mo para maipakilala ka rin niya sa mga tauhan. Ngayon na po? Hindi po ba muna ako magluluto o kaya maglilinis? Pagbalik mo na lamang, iha. Uutusan din naman kitang pumunta sa bayan para mamalengke. Ako lang po mag-isa? Oo, Iha. Ikaunti lang naman ang bibilin mo. Kami kasing mag-asawa. Isang tao lang ang kayang kainin. Po? Nagbibiro lang ang asawa ko, Diana. Pagpasensyahan mo na siya. Pero kaunti lang talagang kinakain namin. Halos pang isang tao lang. Yun ang ibig niyang sabihin. Sige po. Kung ready na po kayong umalis ay handa na po ako. Handa na rin ako, Iha. Paano? Tayo na. Paglabas namin ng malaking bahay ay may nakapark na kotse sa harapan. Pumasok sa loob si Sir Roberto kaya sumunod naman ako. Mangha kong tiningnan ang loob. Ito ang unang beses akong makasakay ng kotse. Si Sir Roberto ang nagdadrive. Naging mabilis din ang biyahe namin dahil may kalapitan lang naman ang pwesto ng tubuhang pinuntahan namin. Tumingin ako sa labas ng bintana nang huminto ang kotse. Nakita ko mula sa di kalayuan ang isang maliit na kubo na puno ng mga lalaki. Nandito na tayo. Handa ka na ba? Opo, kinakabahan lang po dahil unang beses ko ito. Huwag kang mag-alala. Mababait naman sila. Tayo na. Eto, dalhin mo yung pera. Akin na po. Matagal na po ba sa inyo tong tubuhan? Oo, minana ko pa ito sa mga magulang ko na minana nila sa magulang nila. Pinalago
hanggang sa lumaki ng ganito. Wow! Ibig sabihin po pala talagang mayaman na kayo noon pa man? Hindi ako. Pamilya ko ang mayaman. May iba pa po ba kayong kamag-anak? Oo, siyempre. Meron ako sa iba pang probinsya. Madami rin po pala. San po pala kayo nagpapadala ng tubo? Sa syudad. Minsan sa Karatig probinsya. Wow! Kinipkip ko sa kilikili ko ang bag ng pera. Ang lalaki at ang tataas ng tubo na inani at tinatanim nila, Miss Ligaya. Tumingin ako sa dulo kung nasaan ang kubo. Doon kami lumalakad papunta. Nang makapasok kami sa loob, ay agad bumati ang mga tauhan at nagbigay galang kay Sir Roberto. Magandang umaga rin sa inyo. Ay nga pala, ang kasama ko ay si Diana. Bago naming katulong sa bahay. Siya ang magpapasweldo sa inyo kapag hindi kami pwedeng mag-asawa. Maging mabait kayo sa kanya. Magandang umaga po sa inyo. Masaya po akong makilala kayo. Oo. Kompleto na ba ang lahat? Ayos na, Diana. Halika na rito. Ipapakita ko muna sa iyo ang listahan kung saan nakasulat ang pangalan nila. At kada magpapasweldo ka ay lalagyan mo ng check. At kung magkano at araw ng sahod. Opo, naiintindihan ko, Sir Roberto. Mabuti. Mag-umpisa na tayong magpasahod. Sir Roberto, may lalaki po roon. Ay sinong wala rito? Nandito si Julian, si Hiner. Ay malamang ay si Crisanto na naman yun. Huwag kang mag-alala, ha. Lalapit din siya maya-maya. O kaya ay ipapakuha na lang niya ang sahod niya. Pero nakakatakot po. Huwag kang matakot sa kanya. Eto. Ibigay mo sa kanya para magkakilala kayo. Ano? Sige po. Siya. Bilisan mo na, ha? Kasi patapos na ako rito. Ipapahatid kita sa bayan sa isa sa mga tauhan ko. Sige po. Magandang umaga po. Pinabibigay po ni Sir Roberto. Ano naman yan? At sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sweldo niyo po. Sabi ni Sir, ako na raw magbigay sa inyo. Ako nga po pala si Diana, yung bagong katulong nila Sir Roberto at Ma'am Cynthia, yung may-ari ng tubuhan. Ibigay mo yan sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ho? Sayang naman po to. Pinagpaguran niyo. Umalis ka na rito. Umalis ka na! Napaatras ako sa gulat at takot nang bigla itong umabante. Akala ko ay sasaktan niya ako. Malakas ang kabog ng dibdib na napalingon ako sa may kubo. Nakatingin sa amin ang mga tauhan ni Sir Roberto. Nakita niya sigurong natatakot na ako kaya tumayo na ito at naglakad papunta sa amin. Binalikan ko ng tingin si Mang Crisanto na mas lalong nagalit ang itsura. Hayaan mo na siya, iha. Crisanto, bakit kailangan mong sumigaw? Binibigay lamang ni Diana ang sweldo mo. At saka bago lang siya rito kaya wag mong takutin. Umalis ka rito. Wala akong pakialam. Lumayo ka sa akin. Umalis ka rito. Lumayo ka sa akin. Anong nangyayari sa kanya, Sir Roberto? Bakit po? Hayaan mo na siya, iha. Ay may pagkasinto-sinto talaga si Crisanto. Halika na. Ipapahatid na kita sa bayan para makauwi ka kagad. May kakulangan po sa pag-iisip o nasiraan ng bait? Pareho. Tayo na. Puno man ng pagtataka sa katauhan ni Mang Crisanto ay ipinagkibit-balikat ko na lang yun.
Sumunod akong maglakad kay Sir Roberto papunta sa kotse. Muli akong sumakay sa may passenger seat. Naroon ang isang driver na nakangiti sa akin. Gaya ng inaasahan, hinatid niya ako sa palengke at hinintay na rin hanggang sa matapos. 1 oras pa lang po yata ang tinagal namin doon bago kami bumalik sa mansyon. Pero sa haba ng biyahe ay inabot na rin kami ng dilim sa daan. Salamat sa pagbaba dyan. Salamat ulit. Makapagligpit muna bago magluto. Medyo hindi kagandahan ang amoy rito. Ano ba kasi yung napakalansang amoy na umiikot sa loob ng bahay? Siguro kulob yun. Sa tagal nang walang nakatira rito. Baka may namatay ng daga sa gilid at sulok. Inayos ko sa cabinet ang mga pinamili ko. Isa-isa kong inilabas ang mga iyon. Hindi ko na malaya ng paglipas ng oras, Miss Ligaya. Dahil masyado akong nakatutok sa mga ginagawa ko. Nagulat na lang ako nang mag-angat ako ng tingin sa labas. Ay madilim na at puro huni na ng kuliglig. Diana, bakit nandito ka pa sa labas? Ay, ma'am, pasensya na ho. Hindi ko ho namalayan yung oras. Nagugutom na po ba kayo? Pwede ko kayo ipagluto ng hapunan. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Hindi pa naman kami gutom. Bakit hindi mo natapusin ang ginagawa mo at pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga? Maglilinis pa po ako ng bahay. Iha, nakalimutan ko yatang banggitin sa'yo ang tanging patakaran sa loob ng bahay na to. Ayokong may nagtatrabaho pagsapit ng 7:00 ng gabi. 6:00 na kaya kailangan mo nang tapusin yan para magpahinga. Ay, ganun po ba? Sige po, tatapusin ko lang po to. Mabuti ng malinaw. Sige na, aasahan ko mamayang pagbaba ko. Wala ka na rito. Naiintindihan mo ba? Opo. Pinanood ko pong lumabas ng kusina si Ma'am Cynthia, Miss Ligaya. Wala akong nararamdaman kundi pagtataka at kaunting takot. Nakakapagtaka lang po kasi kung bakit ayaw nilang magpalabas sa gabi. Umiling ako at tinapos na ang ginagawa ko. Pumanik ako sa kwarto ko at binuksan ang bintana. Umawak ako sa harang na rehas. Malamig ang simoy ng hangin dahil siguro puro puno at tubuhan ang nasa paligid. Hindi katulad nung nasa amin ay sobrang siksikan. Aalis na sana ako sa may bintana nang mapansin ang isang pamilyar na figurang naglalakad papunta sa may tubuhan. Oh, akala ko ba ayaw nilang may lumalabas sa gabi? Saan pupunta si Sir Roberto? Hayaan na nga. Naghanda na ako para matulog. Dahil nga pagod sa ginawa ko buong araw ay mabilis din akong dinalaw ng antok. Hindi ko alam kung anong oras yun pero nagising na lang ako sa kakaibang amoy sa paligid ko. Nasusuka akong nagdilat ng mga mata. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid at hinanap ang pinanggagalingan ng amoy hanggang sa huminto yun sa may bintana. Nalusaw lahat ng antok ko sa katawan nang makita ang napakapulang mga mata na nakasilip sa may bintana. Bumalikwas ako ng bangon at napatali na makita ang itsura nito. Isang malabong mukha sa sobrang payat, itim ang balat, at may mahabang dila na parang sa isang ahas. Isama mo pa ang tumutulo nitong laway sa matalas na pangit. Kitang-kita akong kumaskas ang matalim at mahaba nitong kuko sa may bakal. Nanginginig akong bumaba ng kama at gumapang palabas ng kwarto. Hindi ko magawang tumayo dahil sa panlalata. Sigaw ako ng sigaw sa takot. Diana! Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May aswang! May halimaw sa bintana ko! Nakasilip! Iha, nananaginip ka lang. Hindi po! Nakita ko talaga! Halika,
Ipapakita ko sa iyo. Humawak si Ma'am Cynthia sa braso ko. Hinila niya ako papunta sa kwarto ko. Umawang ang labi ko at nanginginig na sumilip sa loob. Tingnan mo, Diana. Wala namang halimaw dito. Nananaginip ka lang. Pero, Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi na ako nakakibo. Napaisip ako bigla kung totoo ba talaga yung mga nakita ko. Pero talagang nakita ko ang mga mata nitong nanlilisik. Kahit natatakot, pinilit ko pong matulog doon. Simula rin po ng gabing iyon, Miss Ligaya. Hindi na nawala ang pakiramdam ko na parang palaging may nakamasid sa akin. Kahit saan ako magpunta, may mga matang nakatingin. Isama mo pa yung mga kaluskos at nakakatakot na tunog na parang may inuukit na kahoy. Tuwing madaling araw. Nakakakilabot. Nabanggit ko na siya kina Mama at Sir pero sinabi nilang malalaking daga lang daw iyon na nasa kisame. nakakapagod. Bakit hindi ka pa umaalis? Umalis ka na. Mang Crisanto, kayo po pala. Teka, ano pong ginagawa niyo rito? Malayo na to sa tubuhan ah. Umalis ka rito. Umalis ka. Aray, teka po. Bibitawan niyo po ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Ano ba? Kapag hindi niyo ako binitawan, sisigaw ako. Umalis ka na sabi. Umalis ka. Ay! Nababalo na po kayo. Alis! Isusumbong kita sa mga amo ko. Haba ng araw, maiintindihan mo rin ako. Pero huli na. Para sa'yo. Nababalo na yata si Mang Crisanto. Ay, ang sakit ng hawak niya sa braso ko. Makapagluto na nga lang. Teka, hindi pa ako namimili ulit ah. Pero bakit biglang dami na naman ng karne sa ref? Lumabas kaya sila, Ma'am Cynthia? Nandito ka pala, Diana. Kanina pa kita hinahanap. Ay, Sir Roberto, nasa labas po kasi ako. Naglilinis ng mga gamit. May iuutos po ba kayo? Oo, sana. Sweldo na kasi ng mga tauhan at kailangan nang maibigay sa kanila itong pera. Ako lang po? Oo. May tiwala naman ako sa iyo. Basta siguraduhin mo lang lahat ay masisweldohan. Pwede kang dumaan sa likod. Or pwede mo namang gamitin mo ang kabayo. Okay lang po nalakarin ko, sir. Ngayon na po ba? Kung pwede sana, oo. Malayo-layo rin yon kung maglalakad ka lang. Sige po. Kinuha ko ang inabot na sobre ni Sir Roberto sa kalumakad palabas ng bahay. Hindi ko na sinabi sa mga amo ko ang ginawa ni Mang Crisanto. Nakakaawa naman kasi siya kung mapapagalitan pa. Pagdating ko sa kubo sa may dulo ng tubuhan, ay nakapila na ng maayos ang mga magsasaka. Sinalubong nila ako. Binati ko sila at nagkwentuhan kami habang nagpapasweldo ako. Pero bago kami matapos sa pamimigay ng sahod, ay may sinabi silang nagpatigil sa akin. Isang buwan lang po tinatagal ng mga kasambahay nila? Bakit daw po? Anong nangyayari? Kada buwan, nagpapalit ng katulong ang mag-asawang yon. Walang may alam kung bakit. Pero hindi na rin ulit nakikita ang mga babaeng naging katulong nila. Bakit naman po? Saan sila napunta? Hindi namin alam. Walang may alam. Basta umalis ka na, Diana. Habang may oras ka pa, lalo pat 1 linggo na lang, ay mag-iisang buwan ka na sa kanila. Ho? Mang Crisanto, hindi ko po kayo maintindihan. Nga po pala. Ito po yung sweldo nyo. Baka naman po kasi talagang gusto lang nilang umalis o ganun lang yung haba ng tinatagal nila. Hindi ko kailangan yan. Makinig ka Mang sa... Crisanto! Hindi ko po sinabi kina Sir Roberto yung ginawa nyo kanina sa akin. Pero sana po,
Huwag na yung maulit. Isa pa nga po pala, huwag na po ninyo akong takutin. Siguro nakipag-usap kayo sa mga kasamahan yung takutin ako, no? Please, huwag na po. Kasi kailangan ko ang trabaho ko. Matapos kong sabihin yun ay iniwan ko na roon ng matanda. Naglakad-lakad muna ako sa tubuhang tinabas nila. Gusto ko munang maglibot sa lugar at para na rin makapag-isip-isip. Lalo pat medyo naapektuhan ako sa sinabi nilang yun. Nasa gitna na po siguro ako nang makarinig ng maraming pakpak na maingay. Kumunot ang noo ko at sinundan ng pinanggagalingan ng tunog. Nabitawan ko sa gulat ang sobrang hawak at bumungad sa akin ng isang bangkay ng babaeng warakang tiyan. Nagkalat ang bituka at dugo sa paligid at higit sa lahat, halos hindi na makilala ang muka. Mabilis akong tumalikod at tumakbo palayo roon. Hindi ko alam kung saan ako lalabas, pero kailangan kong makakita ng ibang tao para masabi sa kanila ang nangyari, para makapagsumbong kami sa pulis. Iha, huminahon ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakatulog ka na naman ba at nananaginip? Hindi po! Totoo po yung nakita ko. Isang bangkay ng babae doon sa may tubuhan. Bakit wala kayong ginagawa man lang? Huwag mo naman kaming pagsalitaan ng ganyan. May ginagawa kami, Iha. Nakikinig kami sa iyo, kaya nga namin sinisigurado ang bawat sinasabi mo. Oo nga naman, Diana. Baka hindi tao ang nakita mo, kundi mga kambing. Sinabihan ako ng isang tauhan na may nakawala na kambing kagabi. Baka yun. Hindi po. Pero di po ba dapat tumatawag na tayo ng pulis ngayon? Wala naman sila magagawa. Pero siya, para mapanatag ka, magpapatawag ako ng tauhan. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Pero... Ngayon na! Wala akong nagawa kundi sumunod sa amo ko. Pumanhik na ako sa kwarto ko pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita ko. Kasi sigurado ako, Miss Ligaya. Alam ko kung ano ang nakita ko. Sadyang may kakaibang nangyayari sa lugar na ito. Bakit wala pa rin dumarating na pulis o barangay man lang? Hindi ba nila nakita yung katawan? O baka naman nababaliw na ako. Nababaliw na ba ako? Aray, gising naman ako. Diana! Lumabas ka na muna riyan! Nang marinig kong tinawag ako ni Ma'am Cynthia ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Halos malaglag ako sa hagdan sa pagbaba. Nakita ko sila sa labas ng bahay kasama ang ilang tauhan. Tingnan mo ang dala nila sa kariton, Diana. Yun ba ang tinutukoy mong bangkay? Opo, pero hindi po ganito. Hindi ito... Iha, mukhang namamalik mata ka lang sa takot dahil isa siyang espantaho. Panakot sa mga ibon. Ilalagyan talaga ng tugo ng hayop para mas matakot sila. Hindi ako makaimik sa sinabing yun ni Ma'am Cynthia. Bigla na lang po mas naging magulo sa akin ang lahat. Kanina kasi nang makita ko ang katawan ng babae ay totoong totoo. Hindi lang basta espantaho ang nakita ko. Alam ko yun sa sarili ko. Sige. Ialis nyo na yan. Iha, sa tingin namin ay masyado kang pagod sa trabaho. Sa dami ng ginagawa mo. Bakit hindi ka magpahinga ngayong gabi? At huwag nang magtrabaho bukas. Sa susunod na araw ka na bumalik. Siya nga naman, Diana. Pero... kanina, kinakain ng mga ibon. Nilalangaw. Iha, malamang may patay na hayop lang sa loob ng espantaho o kaya ibon doon. Kaya akala mo nilalangaw. Magpahinga ka na muna.
Nahihilo ako sa mga nangyayari. Tumalikod ako sa kanila at tumakbo papunta sa likod bahay at sumandal sa likod ng malaking puno. Nagtataas baba ang dibdib ko. Para akong nababaliw. Mariin kong pinikit ang mga mata ko at hinayaang lumipas ang oras. Para kumalma, ay naglakad-lakad muna ako sa hasyenda. Madilim na nang bumalik ako sa mansyon. Diana, napaparanoid ka lang. Siguro ay natakot ka lang talaga sa mga nangyari. Hindi yun katawan ng isang tao kundi espantaho. Ay, mabaho na naman dito. Baka may dumumi na namang hayop. Ay, malinis na nga lang sa susunod. Makapasok na nga. Teka, sino yun? Kita ko po kasi mula sa pwesto kong may nakatayo sa may bungad. Nakatalikod dito sa akin, kaya hindi ko makita ang itsura niya. Lumakad ako ng kaunti. Manong? Ano po ginagawa niyo riyan? May hinahanap po ba kayo? Imbes na sumagot ay humarap ito sa akin. Hindi masyadong madilim sa pwesto nito dahil sa pinaghalong ilaw na galing sa bahay at liwanag ng buwan. Itsurang tao po ito. Mapayat ang katawan at may mahabang buntot na parang sa isang tukok. Ang mukha nito ay may kahabaan, kasamang mahabang dila na parang sa ahas at mga matang pamilyar, nanilisik at mga pula. Tumaas ang kamay nito at itinuro ako gamit ang matatalim na kuko. Bago pa man ako makapag-react ay nakalapit na ito sa akin. Amoy na amoy ko ang napakalansang amoy na nanggagaling dito. Hindi ko na nagawang umiwas sa atake ng aswang, Miss Ligaya. Nagawa po niya akong masugatan sa braso gamit ang matatalim nitong koko. Napaupo ko sa lupa at nanginginig na sumigaw ng saklolo. Gumagapang ako pa atras pero nagawa nitong hawakan ng paa ko. At napaiyak na lang ako sa sakit. Mas masarap kainin ang laman ng tao kapag takot na takot siya. Maawa ka sa akin! Wag! Tulong! Walang makakarinig sa'yo. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ko. Hindi ako makaalis sa pwesto ko dahil nakabaon sa paa ko ang mga kuko ng aswang. Bumaba ang aswang palapit sa mukha ko. Tumutulo na ang mainit, malagkit at mabaho nitong laway sa aking balat. Akala ko po talaga katapusan ko na ng mga sandaling iyon. Akala ko mamamatay na ako. Kaya mariin ko na lang ipinikit ang aking mga mata. Pero hindi dumating ang hinihintay kong katapusan. Pagkus narinig ko ang malakas na sigaw ng aswang. Nang dumilat ako ay nakita ko itong nakahandusay na sa lupa. Nagangat siya ng tingin at nagulat ako nang makita si Mang Crisanto. May hawak itong sibat at nakatutok sa aswang na may sugat na pala sa tiyan. Tumayo ka dyan! Tayo! Crisanto! Pahanin mo ang asin. Ibato mo sa aswang. Papatayin natin ang hayop na ito! Mamamatay kayong dalawa. Papatayin ko kayo! Mauna kang halimaw ka! Nanginginig ako habang hawak ang asin. Nang muling sumugod sa amin ang aswang ay nakahanda na kami. Tulad ng utos ni Mang Crisanto, hinagisan ko ng asin ang aswang. Umusok ang katawan nito kasabay ng pagtusok ni Mang Crisanto ng sibat sa tiyan nito. Umalingaw sa paligid ang pagsigaw ng aswang. Kasabay noon ay ang pagtama sa akin ng malakas na puwersa. Dahilan para tumama ako sa malaking puno ng naras sa tabi. Napaiyak ako sa sakit. Pero bago ako tuluyang lamunin ng dilim, nakita ko pang nakatakbo na ang aswang papunta sa malayo habang lumuhod sa harapan ko si Mang Crisanto. Sumisigaw at hinihingal akong bumangon sa pagkakahiga. Naalala ko ang nangyari sa akin. Ang aswang si Mang Crisanto, napaisip na lang ako kung sino ang aswang na sumugod sa akin. Bumaba ang tingin ko sa katawan ko at nakahinga ako ng malawag nang makitang wala akong kahit anong malalang pinsala sa katawan. Mga maliliit na galos at sugat lang.
gising ka na pala, Iha. Mabuti naman. Inumin mo na muna itong salamat na ginawa ko para gumaan ang pakiramdam mo. Mang Crisanto? Hindi. Hindi ako baliw, Iha. Masakit pa ba katawan mo? Nilagyan ko ng mga dahon ng sugat mo at ang mga pasa para sana mawala agad. Abay, kumana ba? Oho. Nasaan ho ako? Bakit po ako nandito? At yung nangyari kagabi, yung aswang. Uminahon ka. At di ba paliwanag ko sa iyo ang lahat? Diana, bakit hindi ka muna huminga ng malalim? Hindi ko ho kayang huminga ng malalim. Lalo pa at may aswang akong nakita kagabi. Akala ko hindi sila totoo. Naggawa-gawa lang sila ng mga tao pero... Naiintindihan ko kung bakit ka naguguluhan ngayon, Diana. Pero kailangan mo na talagang umalis sa bahay ng mag-asawang yon. Dahil delikado ang buhay mo roon. Bakit? Simula nang dumating ako rito, pinapaalis mo na ako. Bakit? Anong meron sa kanila na parang napakasama nilang tao? Diyan ka nagkakamali, Diana. Hindi sila tao. Mga halimaw sila. Halimaw. Aswang ang mag-asawang yon. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba nakikita? Ang dami-daming nagtuturo sa kanilang mga halimaw sila. Galit ka lang sa kanila kaya mo... Galit talaga ako. Dahil pinatay nila ang anak ko. Pinatay nila ang unika-iha ko. Ano? Sa tingin mo ba, ikaw ang unang katulong ng mag-asawang yon? Hindi. Dahil katulong doon ang anak ko. Para makatulong sa amin. Mahirap lang kami pero pinagsumikapan niya ang pag-aaral niya. Pumayag ako para sa may sarili siyang pera. Pumayag ako. Tapos, noong una, masaya. Kaya niya. Pero kada araw na lumilipas, may mga kinikwento siya sa akin. Parang may nakatingin sa kanya. Mga kakaibang tunog, amoy, o ere sa paligid. Hanggang umabot siya ng isang buwan doon. Ginabi siya nag-uwi dahil sinabihan siya ni Cynthia. Pero hindi na siya bumalik. Ang anak ko, hindi na siya nakalabas ng bahay na yon. Ho? Bakit? Hindi niyo po ba nakita ang katawan? Kaya hindi ako maalis ng lugar na yon, Diana. Kaya patuloy akong umaaligid. Nagtatrabaho sa kanila dahil hinahanap ko ang katawan ng anak ko. Hinahanap ko ang baby ko. Mang Crisanto. Kaedad mo ang anak ko nang mawala siya, Diana. Kaya gusto kitang umalis na sa bahay na yon. Kaya gusto kong umalis ka na para hindi ka na matulad sa anak ko at sa iba nilang naging katulong at kasama sa bahay. Pero paano niyo nalamang aswang sila, Mang Crisanto? Paano kung lumayas lang pala yung anak niyo? Paano kung hindi pala sila yung aswang? Umingay ako ng tulong sa kapatid kong albularyo doon sa Davao. Binigyan niya ako ng iba't ibang kagamitan katulad ng lana, buntot bagi, at ilang pangontra laban sa aswang. Ginamit ko ang lana para malaman kung may aswang sa paligid. Dahil baka nasa kanya ang aking unika iha. At isang araw, dumating si Roberto para magbigay ng sweldo sa amin. At ito, kumulo ang lagi sa loob nito. Kumulo ang lana. Tanda na may aswang sa paligid. Nabigla po at halos hindi maproseso ng utak ko ang mga sinabi ni Mang Crisanto. Ang mga revelasyon na yun ay hindi ko inaasahan. Parang hindi na rin po ako naniniwala sa sinasabi niya dahil mabait ang mag-asawang yun. Pakiramdam ko, hindi nila magagawa yun.
at hindi sila yon. Naiintindihan ko, Mang Crisanto. Pero naguguluhan po ako. Parang hindi po ako makapaniwala sa mga sinasabi niyo kasi mabait sila sa akin. Mabait silang dalawa. Mabait sila. Dahil may pakinabang ka sa kanila. Mabait sila dahil kakainin ka rin nila. Salamat po sa pagtulong sa akin kagabi. Pero, aalamin ko po kung sino ang tunay na aswang at papatunayan kong mabait ang mag-asawang yun. Nadadala ka lang sa pinapakita nila sa iyo. Pero hindi yung totoo, Iha. Hindi sila mabait. Pakitang tao lang yon para maging komportable ka sa kanila. Diana, makinig ka. Umalis ka na. Hindi ka ligtas sa kanila. Umiling ako nang maulingan ko ang huling sinabi ni Mang Crisanto. Hindi po ako naniniwalang kaya akong saktan ng mga taong kumupkup sa akin. Noong mga panahong pinagbibili ako ng nanay ko. Mababait sila. Miss Ligaya, pilit kong sinisiksik sa utak ko habang pauwi ako noon sa mansyon. Mataas ang sikat ng araw kaya hindi ako natakot umuwing mag-isa. Lalo pa nang dumaan ako sa may tubuhan. Nang makarating ako sa mansyon ay dumiretso ako sa likod ng bahay kung saan nangyari ang insidente kagabi. Walang bakas nang naganap doon na para bang iisipin kong panaginip lang ang lahat. Pero naputol ang pag-iisip ko nang bigla akong marinig ang boses ng taong hindi ko inaasahan. Diana! Nay, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Diana, mabutit nakita kita. Halika, sumama ka na sa akin. Kailangan natin makaalis din ngayon dito. Teka, Nay. Hindi kita maintindihan. Mamaya ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Kailangan makaalis muna tayo rito. Teka, Nay! Sinabi ng mamaya ka na magtanong ng magtanong. Makinig ka muna sa akin. Aswang ang mag-asawang yun, Diana. Nagkamali ako, anak. Akala ko. Nay, pagkatapos mo kong ibenta sa kanila, aakto ka ng ganyan? Kinausap mo ba si Mang Crisanto para sabihin din niya sa akin? Kaya siguro siya nagsisinungaling. Magkakilala kayo? Ano? Nay! Kulang pa po ba yung nakuha mong pera kina Ma'am Cynthia para gawin sa akin to? Magkano? At kanino mo na naman ako ibibenta? Anak, hindi sa ganon. Wala akong balak ibenta ka. Sorry sa nagawa ko. Hindi. Alam mo, Nay, umalis na lang po kayo. Hindi kita kailangan. Iwan mo na lang ako. Anak! Ilang beses pa niya akong tinawag, Miss Ligaya. Pero hindi po ako lumingon. Bagkus mas binilisan ko ang paglalakad ko. Nang makapasok ako sa bahay, agad kong sinarado ng malakas ang pinto at isinarado yung mabuti. Napaupo ko sa sahig habang walang tigil ang pag-alpas ng luha ko sa aking mga mata. Oh, nariyan ka na pala. Mama, Saan ka nagpunta kagabi? Hindi ka yata umuwi. hindi po. Nagpunta po ako sa kaibigan ko. Kaya hindi ko na malayan ng oras. May utos po ba kayo? Oo, sana. Marami na kasing maruruming damit at ipalalaba ko sana sa'yo. Diyan ka nilang sa labas. Sige po. Maglilinis at magluluto po muna ako. At saka ko na yung naasikasuhin. Sige. Nga pala, parang may kausap ka sa labas. Sino yon? Wala po, ma'am. Baka na mali lang kayo ng rinig. Ay, mauuna na po ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko pagpasok ko sa loob ng kwarto ko. Agad akong umupo sa gilid ng kama. Iniisip ko kung nahuli niya kaya si nanay sa labas. Oo nga't galit at masama ang loob ko. Pero nanay ko pa rin siya at mahal ko siya. Ayokong magalit sa kanya ang mga amo ko dahil may usapan sila. Huminga ako ng malalim. Akma po akong papasok sa loob ng banyo na biglang umalingasaw sa loob ang isang napakabaho at malansang amoy.
Nagtakip muna ako ng bibig at naalala ko nangyari kagabi. Ganitong-ganito rin ang amoy ng aswang na sumugod sa akin. Malansa, mabaho. Kaya naging alerto ako agad, Miss Ligaya. Kinuha ko ang lampshade sa mesita at itinaas yon sa ere. Napatili ako sa gulat nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Iya, ayos ka lang, Marian. Bakit ka sumigaw? Ayos lang po ako. Nagulat lang. Bakit po? Naamoy niyo po ba yun? Malansa at mabaho. Eh wala naman, Iha. Baka may patay na namang daga sa kisame. Huwag kang mag-alala. Sa iba ko papatinggaan para di ka mandiri. Pakisama nga pala ito sa lalaban mo mamaya. Nasa laundry area na yung maruruming damit. Sige po. Akmang isasarado ko na ang pinto nang mapansin ko ang bumabakat na itim na kulay sa damit ni Sir Roberto. Sir? Ano po yan? Dugo? Ha? Alin? Ayan po. Ay, wala ito, Iha. Nasugatan lamang ako ng mga aso ako kagabi. Nangaso? Oo. Sige. Una na ako. Ayoko man, Miss Ligaya, pero parang nag-umpisa na po akong paghinalaan ng mag-asawang yun. Siguro ay kukuha muna ako ng sapat na ebidensya bago gumawa ng mga susunod na hakbak. Kailangan ko muna makasigurado. Kinalma ko po ang sarili ko para magawa ko ang trabaho ng maayos. Lumipas ang oras at ang magtanghalian, ay nag-umpisa na rin akong maglaba. Nasa labas ako at abala sa pagkusot ng mga damit. Sinigurado ko munang may luto ng pagkain bago ako maglaba para kung magutom si Ma'am at Sir ay may kakainin na sila. Sa sobrang abala ko ay hindi ko na namalayang madilim na pala. Pinihingal ako nagsasampay habang hinihintay matapos umikot ang mga damit na nasa washing machine. Umupo ulit ako sa bangkito para palitan ng huling mga damit na binabanlawan ko, Miss Ligaya. Mas marami po kasi ang damit ngayon kaysa nung nakaraan, kaya medyo tumagal ako. Pero napahinto ako sa pagkusot nang may mainit at malagkit na likidong bumagsak sa braso ko. Nagsalubong ang kilay ko at itinaas yun. Inamoy ko't naduwal pa ako ng maamoy na mabahaw ito. Agad kong hinugasan yun, pero nang ingat ko sa tubig ay may sunod-sunod namang pumatak. Nag-angat ako ng tingin at nakita akong aswang na sumugod sa akin kagabi na nakadikit sa pader. Diyan ka lang! Diyan ka lang! Nakaligtas ka kagabi. Pero sisiguraduhin kong hindi na ngayon. Para akong natuod sa pwesto ko nang tumalo ng aswang dahilan para matapon ng tubig sa batya. Huli na para umiwas dahil nahawakan na niya na mahigpit ang aking liig. Kinapos ako ng hininga, Miss Ligaya. Pero para po makatakas. Kinapa ko ang gilid ko at nang mahawakan ng isang matigas na bagay, ay agad ko yung inahampas sa ulo ng aswang. Malakas itong sumigaw at nabitawan niya ako. Kaya naman nagawa kong gumapang palayo roon. Nanginginig ang mga tuhod kong tumayo at nagtatakbo ko papunta sa tubuhan. Nagtago ako sa gilid dahil naririnig kong nakasunod ito sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi ka makakatakas! Nanginginig po ako sa takot lalo pat ako lang mag-isa rito. Kung mauhuli at mapapatay niya ako, baka walang makakakita sa akin. Anong akala mo? Makakapagtago ka sa akin? Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga! Tulong! Walang tutulong sa'yo.
Akala ko katapusan ko na, Miss Ligaya. Akala ko katapusan na ng buhay ko, lalo na nang maramdaman ko ang matalim na kuko ng aswang sa aking sikmura. Napaubo ko ng dugo. Nagdidilim na ang paningin ko pero pinilit ko pa rin dumilat lalo pat nang makita ko ang isang pamilyar na figura na papalapit sa akin. Malakas itong sumigaw kaya bumaling sa kanya ang aswang. Hayop ka! Bitiwan mo nga ako! Sino ka? Gusto mong maunang mamatay? Sige! Diana! Diana, tumakbo ka na! Takbo, anak! Dahil sa pagkalutang ng isipan ko sa pinaghalo-halong emosyon, hindi ko na nakilala pa ang taong yon, Miss Ligaya. Tumakbo ako ng tumakbo. Namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ng isang bahay. Malakas at ang mamatali akong kumatok dito. Diana, anong ginagawa mo? Anong nangyari sa iyo? Mang Crisanto! Ang huli ko pong naalala ay ang pagbagsak ng katawan ko sa braso ng matanda. Ang mga sumunod na nangyari habang tulog ako ay ikukwento ko na po base sa mga nangyari nung tulog ako. Sinabi ni Mang Crisanto na bumagsak na lang daw ako sa pinaghalong-halong pagod at pagkaubos ng dago. Mabuti na lang daw at naagapan niya ang sugat ko sa tiyan. Dahil kung hindi, ay hindi na ako tumagal pa ng buong araw na yon. Halos magdamag akong tulog at halos kinabukasan na ako nagising. Dahan-dahan sa pagbangon, Iha. Sariwa pa ang sugat mo sa tiyan. Mang Crisanto, Ako nga ito, Iha. Ito. Uminom ka na muna ng tubig. ano pong... Yung tumulong po sa akin. Sinugod ako ng aswang at... Iha. Sige. Iiyak mo lang yan. Nakaligtas ka. Yun ang mas mahalaga. Akala ko po, mamatay na talaga ako gabi. Akala ko, Nagulat nga rin ako nang dumating ka rito ng ganon, Iha. Akala ko mamamatay ka na. ayoko na pong bumalik doon, Mang Crisanto. Gusto ko na pong umuwi. Huwag kang mag-alala. Makakauwi ka na mamaya. Gusto mo bang ipatawag ko ang mga magulang mo? Hindi na po. Nagpunta sa mansyon si nanay at inaaya akong umuwi. Nagalit ako sa kanya. Tapos, ako na lang po mag-isa. Kung ganon, ay payag ako. Basta't mag-iingat ka. Ipagpabukas mo na rin ang pag-uwi mo dahil madilim pa. Nakinig po ako sa lahat ng sinabing yon ni Mang Crisanto, Miss Ligaya. Pinalipas kong muli ang magdamag bago ako umuwi sa bahay namin. Bago humiwalay sa matanda ay nagpasalamat ako sa tulong niya sa akin. Ngumiti lang ito at nagpaalam na at marahan niyang hinawakan ang aking mga kamay. Nagulat ako nang ilagay niya sa akin ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Magsasalita na sana ako ngunit pinigil niya ako at pinasakay na lang. Naiiyak akong yumakap sa kanya bago tuluyang umalis. Habang nasa biyahe pa uwi, ay kinakabahan na ako, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin at gagawin sa akin ni nanay. Hinahanda ko na ang aking sarili. Diana, anong ginagawa mo rito? Sorry, tita. Gusto ko po sanang makausap si nanay. Nasa loob po ba siya? Wala rito si Esmeralda, Diana. Nasa mansyon siya. Pinuntahan ka. Ho? Kailan pa? Kahapon pa siya nagpaalam sa aking aalis para balaan ka. Hanggang ngayon ay hindi pa siya umuuwi. Akala ko nagkausap na kayo. Teka, saan ka pupunta? Bilib na ako sa adrenaline rush, Miss Ligaya. Kapag po pala nalagay ka na sa ganoong sitwasyon, magkakaroon ka ng kakaibang lakas. Narealize ko po kasi nung gabing yun na sinugod ako ng mga aswang
May tumulong sa akin para makatakas. Hilong-hilo na ako noon kaya hindi ko na masyadong matandaan ang mga nangyari. Pero may hinala na po ako kung sino yon. Una akong nagpunta sa tubuhan. Nagulat at tagsaya pa ang mga magsasaka nang makita ako dahil akala raw nila ay sahod na. Pero di ko sila pinansin at dumiretso ako sa pinangyarihan ng pagsugod kagabi sa akin. Wala nang dugo. Walang... Katulad nung nakaraang gabi. Malinis. Diana, anong ginagawa mo rito? Akala ko umuwi ka na sa inyo. Mang Crisanto, ang nanay ko. Siya yata yung babaeng nakita. Nakita ko ang nanay mong papunta sa mansyon kanina. Binati ko pero hindi naman ako nilingon. Ho? Mauna na ho ako. Hoy, huminto ka muna, Diana. Huwag mong sasabihing babalik ka pa sa bahay na yon matapos ang nangyari sa'yo kagabi. Hindi ka na nila patatakasin ngayon. Wala ho akong pakialam, Mang Crisanto. Nandoon ang nanay ko. Baka kung ano mangyari sa kanya. Hindi man ho siya naging mabuti sa akin, pero nanay ko pa rin siya. Kailangan pa siya ng mga kapatid ko. Iya. Mauuna na po ako, Mang Crisanto. Kailangan ko pong masiguradong ligtas ang nanay ko. Tinalikuran ko na po si Mang Crisanto at naglakad ako papunta sa mansyon. Mabilis at mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi na ako kumatok at basta nalang binuksan ang pinto. Naabutan ko ang mag-asawang kalmadong nakaupo sa may sala. Nagbabasa ng libro at umiinom ng tsaa. Seryoso akong naglakad papunta sa harapan nila. Diyan ka na pala, Diana. Wala ka na naman sa kwarto mo kagabi. Napapadalas yata ang paglabas-labas mo sa gabi. Bakit hindi ka maghanda ng almusal o linisin ng bahay, Diana? Hindi mo rin tinapos ang paglalaba mo kagabi. Naiwan sa labas ang mga damit na nababad sa tubig. Paano niyo nagagawang umakto na para bang wala kayong alam sa nangyari kagabi? Anong ibig mong sabihin, Diana? Hindi kita maintindihan. Kung dahil ito sa ginawang pagtataboy ng asawa ko sa nanay mo kagabi, kung nagsumbong siya sa iyo, ay wala kang dapat ikagalit sa amin. Ginawa lang namin yon para sa iyo. Hindi ba't ipinagbili ka niya? At nasa kasunduan, hindi ka na niya pwedeng bawiin. Pero hindi pa umuwi ang nanay ko. Wala ang nanay ko sa amin at kagabi, inatake ako ng aswang. Isa sa inyo ang aswang o baka pareho kayo. Parang dumating si nanay at... Aswa? Naririnig mo bang sarili mo, Diana? Kami, aswang. Nababaliw ka na yata talagang bata ka. Dahil hindi kami aswang at malabo kaming maging aswang. Isa pa, naniniwala ka sa nanay mong nagawa kang ang ibenta. Sinabi sa akin ni Mang Crisanto ang lahat. Lahat. Kaya pwede ba? Ilabas na lang ninyo ang nanay ko. Naniniwala ka sa isang yon, Diana? Hindi ba't matagal ka na niyang pinapalayas dito sa bahay? Isa pa, nababaliw na si Crisanto. Simula nang mawala ang anak niyang si Cristal, ay nasiraan na ng bait. Sinabi niyo nagtrabaho dito ang anak niya. Oo, 1 buwan. 1 buwang nagtrabaho ang anak niya sa amin. May nakilala itong lalaki na nagtatrabaho sa tubuhan. Dito ang naging tagpuan nila sa bahay dahil marahas na tatay si Crisanto. Nang makuha ng bata yung sweldo niya, ay sumama siya sa lalaki para makalayo sa tatay niyang baliw. Pero sinabi ni Mang Crisanto na... Tama na, Diana. Kung mas naniniwala ka sa baliw na si Crisanto, wala na kaming magagawa. Narinig mo ng panig namin. At saka isa pa, wala rito ang nanay mo. Umalis na siguro at naghahanap na naman ng pera
Dahil hindi kaya maibibenta sa ibang may kayang pamilya sa probinsya. Pumanhi ka na lang sa silid mo kung ayaw mo magtrabaho ngayong araw. Huwag mo nang galitin ang asawa ko. Pero, hindi ako naniniwalang wala kayong alam. Basta na! Napatigil ako sa pagsasalita sa takot at gulat dahil sa pagsigaw na iyon ni Sir Roberto. Naluluha akong tumingin sa kanya. Galit itong nakatingin sa akin. Nanginginig naman ako. Hindi sa takot kundi sa galit dahil wala akong magawa. Galit dahil natatakot ako para sa nanay ko. Imbis na sumuway, sinunod ko sila. Pumanik ako sa kwarto ko. Habang umaakyat sa hagdan ay nag-iisip ako ng paraan kung paano mahanap sa malaking bahay na iyon si Nanay Miss Ligaya. Sinarado ko ang pintuan ng kwarto. Hinarang ko ang maliit na drawer at saka naghanap ng pwedeng ipanglaban. Nakita ko ang gunting sa banyo. Kinuha ko ito at naghintay. Iha, gising ka ba? Bakit ako hinahanap ni Sir Roberto? Nang ganitong oras? Roberto, halika na. Hayaan mo muna siyang mag-isip-isip mag-isa. Pero kailangan niyang malaman ang totoo. Malalaman niya rin. Tayo na. Anong totoo? Diana, kung gusto mong makausap kami ay nasa labas lang kami. Maaari ka nang lumabas kahit gabi. Takang-taka ako ng mga sandaling yon, Miss Ligaya. Nagdadalawang isip ako kung lalabas ba ako lalo pat lumulubog na ang araw. Pero mas nanaig sa akin ang kagustuhang malaman kung nasaan ang nanay ko. Kaya itinago ko ang gunting sa bewang ko. Nakaipit ito sa aking shorts. Lumabas ako ng kwarto at naglakad pababa sa sala. Doon ko nakita ang mag-asawa na naghihintay. Mukhang sigurado silang lalabas ako. Bakit kumakatok kayo sa kwarto ko? Tinitingnan lang namin kung gising ka pa. Lalo't hindi maganda ang pagtatapos ng pag-uusap natin. Ang kailangan ko pong malaman ay kung nasaan ang nanay ko. Dito siya huling nakita. Pakiusap. Kahit bayaran ko yung perang binigay niyo sa kanya. Basta makauwi lang siya. Bakit, Diana? Hindi pa dapat matuwa ka? Kasi makakaganti ka na kung sakaling wala na ang nanay mo. Sa mga taong inalipusta ka niya, sinaktan. Dapat nga'y magsaya ka. Hindi po ganon yon. Mahal ko pa rin ang nanay ko. Wala sabi ng nanay mo, Diana. Hindi ako naniniwala. Simula nang dumating ako rito, puro kababalaghan na lang ang nararanasan ko rito. Tapos, 2 magkasunod na gabi, 2 gabi ako sinubukang patayin ng aswang. Sinabi mo, Sir Roberto, na nangaso ka ng unang gabing may nagtangka sa buhay ko. Sino sinubukan mong hulihin? Ako? Nababaliw ka na, Diana. Tigilan niyo ang pagsasabi ng ganyan dahil malinaw ang isip ko. Tanda ang sugat at pasako sa katawan. Lahat ng yun totoo. Diana, tumigil ka na. Hindi ka na namin dapat Bakit kasi hindi yun na lang ako sagutin ng tama? Bakit hindi yun na lang aminin kung ano talaga kayo? Nakita ko ang asawa mo. Nakita ko may dumudugo siyang sugat sa tiyan. Eksaktong lugar kung saan siya sinaksak ni Mang Crisanto nang ipagtanggol niya ako. Paano niya ipapaliwanag yun ngayon? Hindi ba pwedeng aksidente ko lang nasugatan ng sarili ko? At saka daplis. Kung totoong tao nga kayo, at ang sugat na yun ay daplis lang, bakit kumukulo ang lana na to? Nang ilabas ko sa bulsa ko ang lanang kumukulo na ipinabaon sa akin ni Mang Crisanto, ay nagulat silang dalawa. Malakas ang pagkulo nun at mukhang hindi nila inaasahang may ganun ako. Saan mo nakuha yan? At bakit ka may ganyan? Hindi na po mahalaga kung kanino ko to nakuha o kung saan. Ang importanteng tanong ay kung bakit ako kumukulo ngayong nandito ako malapit sa inyo. Sabi ng nagbigay sa akin, kukulo lang to kapag aswang ang kausap ko. Ibig sabihin ay aswang kayo!
Diana, hindi ka na dapat nagsalita pa. Sana pinilit mo na lang na makaalis ka dito. Nasaan ang nanay ko? Patay na ang pakialamerang yon. At mamamatay ka na rin dito. Nanigas ang buong katawan ko, Miss Ligaya. Nang unti-unting magbago ng anyo si Sir Roberto, nakita ko ang itsura nito. Ang itsura nitong bayawak na aswang. Sigurado na po ako na siya ang gustong kumain sa akin ng gabing iyon. Matagal na kitang gustong tikman, Diana. Ngayon ay magagawa ko na. Hindi mo ako makukuha ng hindi lumalaban! Nang sumugod sa akin ang aswang ay inilabas ko na ang gunting. Umiwas ako sa akmang pagsugod nito sa akin at saka ko inipon ng puwersa sa katawan ko at sinaksak ang siya ng aswang. Umangil ito sa sakit at saka muling umatake. Samantalang si Ma'am Cynthia ay nakaupo at mariing nanunood sa amin. Huwag ka nang manlaban ni Iha. Ihain mo na lang ang sarili mo sa amin. Sisiguraduhin kong mabilis na kamatayan ang makukuha mo. Ano ako, baliw? Hindi ako magpapakain sa inyo! Ay, mamamatay ka! Mamamatay ka! Mauuna ka! Alam ko, Miss Ligaya, na hindi na ako pwedeng magpakampante ng sandaling yun. Kaya po nung mapagsunod-sunod ko ang saksa kay Sir Roberto, ay agad akong tumakbo papunta sa kusina at lumabas ng bahay. Tumakbo ko papunta sa bahay ng taong alam kong makakatulong sa akin. Kahit na nasa labas ako ay naririnig ko pa rin ang mga angil at talulong ng aswang kaya mas binilisan ko pa ang pagkilos. Panay ang lingon ko sa likod para tingnan kung nakasunod ba sila sa akin. At gano'n na lang ang gulat ko nang biglang may humawak sa braso ko. Tumili ako at akmang sasaksakin ito nang makapagsalita siya agad. Diana? Ako to! Tita! Anong ginagawa mo rito? Gabi na, Diana. At wala pa rin ang nanay mo. Hindi ako mapakali sa bahay kaya sumunod na ako sa inyo. Nasaan si Esmeralda? Bakit ganyan ang itsura mo? Puro ka dugo. Tita! Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo na. Kinakabahan ako. Ang nanay mo, nasaan si Esme? Aswang ang mag-asawang yun, tita. Nasa kanila si nanay at ayaw sabihin sa akin kung nasan siya. Nilabanan ko ang isa sa aswang. Nasugatan ko pero kailangan na nating umalis! Saan tayo pupunta? Sa ligtas na lugar! Doon ko na ipapaliwanag ang lahat! Hila-hila ko po si tita na punong-puno ng tanong kung saan kami pupunta. Nang makita ko ang ilaw sa isang pamilyar na bahay ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na kinailangan pang kumatok nang makalapit kami sa pinto dahil kusa na itong binuksan ni Mang Crisanto na seryoso ang itsura. Pumasok na kayo sa loob. Pwede bang sabihin niyo sa akin ang nangyayari? Ipaliwanag ninyo. Hindi yung nag-uusap kayo na kayo lang din ang nagkakaintindihan. Sino naman itong babae ito, Diana? Bakit nagsama ka pa ng mahinang nilalang? Baka mapatay lang to kapag sumugod tayo sa aswang. Pasensya naman, Crisanto. Hindi ko po inaasahan susundan niya ako. Kapatid siya ni Mama. Dapat po bang sabihin natin sa kanya? Oo. Ano? Naghihintay ako. Nasaan ang kapatid ko? Ipaliwanag niyo sa akin ang nangyayari. Aswang ang mag-asawang pinagbentahan ninyo kay Diana. Ngayon, nasa kanila ngayon ang kapatid mo. At pinagbabalakang kainin. Swerte niya kung buhay pa siya. Dahil ang mga aswang ay walang pinapalampas. Aswang? Hindi totoo ang mga aswang. Natutuliro lang si Esmeralda nung naniniwala siya Tita! Sa tingin niyo,
Paano ko nakuha ang mga sugat na to? Ano yung alulong na narinig mo kanina? Galing sa telebisyon? Gawa-gawa? Totoo ang mga aswang at kailangan mo nang maniwala dahil hawak nila si nanay. Hindi! Hindi ako naniniwala! Maniwala ka man o sa hindi, wala akong magagawa. Ang kailangan ngayon ay makaisip tayo ng paraan kung paano sila maililigtas. Diana, matagal na akong may plano para sa paghihiganti ko sa kanila. Ano po yun? Papasok ako sa bahay at susunugin ko yon. Kasama ang mga aswang. Mamamatay sila doon. Kaming lahat. Pero bago yun ay ililigtas at ilalabas ko muna ang nanay mo. Suicide mission ang gusto mong gawin, Mang Crisanto. Mamamatay ka ron. Hindi! Hindi! Iya, wala nang naghihintay pa sa akin dito. Hindi! Mang Crisanto, hindi magugustuhan ng anak mo ang gagawin mo kung buhay pa siya. Mang Crisanto, pag-isipan niyo pong mabuti dahil mahalaga ang buhay mo. Marami ka pa pong pwedeng tulungan. Katulad ko. Nanubig ang mga mata ng matanda at nag-iwas ng tingin. Mahigpit ko siyang niyakap at saka po umalog ang balikat ng matanda. Sobrang hirap ng pinagdaanan ni Mang Crisanto. At parang naiintindihan ko rin siya. Pareho kaming nawala ng minamahal. Naghahanap ng pagmamahal ng pamilya. Gusto kong tumulong. Anong gagawin natin para mailigtas si Esmeralda? Humiwalay po ko kay Mang Crisanto at nilingon si Tita Kayla. Seryoso ko siyang tiningnan. Mukha naman siyang desidido sa nais naming gawin. Nagkatinginan kaming ulit ni Mang Crisanto at inumpisa na naming pagplanuhan ang gagawin namin mamaya. Roberto! Cynthia! Lumabas kayo riyan! Napakalakas talaga ng loob mo, Iha. Nagawa mo pang bumalik dito. Nasaan ang nanay ko, Cynthia? Ibalik mo siya sa akin. Sigurado ako na nasa inyo siya. Patay na siya! Pinatay ko siya ng gabing pinigilan niya ang dapat na pagpatay sa iyo! Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, ito ang katibayan. Napasinghap ako nang ihagis nito ang isang bungo. Ayokong isipin yun ng nanay ko, Miss Ligaya, dahil napakasakit. Pero bago pa man ako makapag-react, ay biglang sumigaw si Tita Kayla sa pinagtataguan niya. At nang ligunin ko ito, ay nakita ko siyang patakbong nagpunta sa gawin nila Cynthia. Umatake ito at sinubukang sakta ng ginang. Papatayin ko kayo sa ginawa niyo sa aking kapatid! Tita! Kayla! Malakas na umangi lang mag-asawang aswang. Nagsimula na ang labanan. Sinugod ako ni Roberto kaya inilabas ko ang mahabang itak na ibinigay sa akin kanina. Humarang ako sa harapan ni Cynthia habang nilalabanan ni Mang Crisanto at tita si Roberto. Nakakatakot nang ngumiti sa akin ang aswang. Nay! Ano ginawa niyo? Anong kasalanan ko sa inyo para gawin sa amin to? Dahil pakialamera ang nanay mo. Kung hinayaan ka na lang sa amin, mabubuhay sana siya. Nakikita ko siyang umaaligid sa bahay, pero hindi ko pinansin. Pero ang masama sa ginawa niya, lumapit pa siya. Bakit ka nagagalit sa akin, Diana? Binigyan na kita ng pabor. Iniligpit ko ng kalat na hindi mo kayang itapon. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala patay na ang nanay ko. At mahal ko si nanay. Mahal na mahal ko siya kahit na may hindi kami pinagkakaunawaan. Maniwala ka man o hindi, iisa lang ang kalalabasan nun. Patay na ang nanay mo! Napakasama mo! Magbabayad ka! Sa galit at sakit na nararamdaman ko'y sinugod ko sa Cynthia, Miss Ligaya. Lahat ng sakit na nararamdaman ko ay inipon ko at nang makalapit ako kay Cynthia,
ay sinaksak ko kaagad siya sa tiyan na hindi niya naiwasan. Inilang ulit ko yon hanggang sa makita kong lumalabas na sa likuran niya ang dulo ng itak ko. Napaaray ako sa hapde nang bumaon sa hita ko ang kuko nito. Napaupo ako sa lapag at akmang iibabaw siya sa akin nang inalis ko ang itak sa kanyang tiyan at saka ginamit yon para putulin ang kanyang kamay. Bumuho sa akin ang mainit niyang dugo pero hindi ako nag-alintana. Diana! Tagain mo sa ulo! Putulin mo ang ulo para mamatay sila ng tuluyan! Opo! Hindi kayo mananalo! Mahihina kayong nilalang! Diyan ka nagkakamali, Cynthia! Dahil mananalo kami! Mahanap ko na ang nanay ko at magiging masaya ang pamilya namin! Samantalang kayo ni Roberto, uuurin kayo dito! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko! Papatayin kita! Hindi nyo na siya makikita! Malakas na alulong ang narinig ko sa paligid. Nang tingnan ko si Mang Crisanto at tita ay nakita kong napaluhod na nila si Roberto. Putol ang ulo at gumugulong din yun papunta sa gawin namin. Ngumisi ako kay Cynthia na nangihina na rin sa lapag. Ulo! Para sa ulo! Pagkasabi ko noon ay itinaas ko muli ang aking itak at pinutol ang leeg niya. Gumulong ang ulo nito sa lupa papunta sa ulo ni Roberto. Bumagsak sa akin ang walang buhay na katawan nito. Napaubo ko at tinulak yon paalis sa katawan ko. Hinihingal akong tumayo at lumapit kina Mang Crisanto. Lugmok na lugmok ang itsura ni tita. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Umiiyak itong tumingin sa akin. Ang nakakaawa kong kapatid. Nasaan si Esme? Patay na ba talaga siya? Hindi, tita. Hindi pwede. Tignan na natin sa loob ng bahay. Siguradong doon lang nila yon tinatago. Nasa loob. Saan natin nahanapin, Mang Crisanto? Wala namang kahit anong silid na pinagbabawalan akong pasukin. Wala akong nakitang kakaiba. Hindi nila ilalayo sa kanila ang pagkain nila. Hindi ka ba nagtataka kung saan galing ang mga karneng niluluto mo? Kinakatay nila yon. Ituro mo ang silid ng mag-asawa. Bakit doon? Dahil ang mga aswang na tulad nila ay gustong palaging nasa tabi ang pagkain. Hindi nila hahayaang makita mo yon. Kahit paano ay nagkaroon pa ako ng pag-asang makitang buhay ang nanay ko. Miss Ligaya, mabilis ko pong tinuro ang kwarto ni na Roberto at Cynthia. Pinihit ni Mang Crisanto ang doorknob at nakalak ito. Nagkatinginan kami. Ako nagsisip ako walang susi. Baka nasa loob lang si Esme. Ang kapatid ko. Ako na, tita. Wala akong susi eh. Nang mabuksan ang pinto ay agad pumasok sa loob ng kwarto si tita. Doon namin nakita si nanay na nakatali sa gilid ng kama. May takip sa bibig habang punong-puno ng dugo sa katawan. Kaagad kaming lumapit sa kanya. Inalis ni tita ang takip sa bibig ni nanay. Esmeralda! Ate, tulungan mo ako. Eto na. May sakit pa sa'yo. Ano ba sakit? Esme, sabihin mo. Naiiyak akong nagtakip ng bibig. Para pong may naalis na kung anong mabigat na bagay sa dibdib ko nang makitang ligtas na si nanay. Naramdaman ko ang kamay ni Mang Crisanto sa likod ko. Ligtas na siya. Huwag ka na mag-alala, anak. Opo. Salamat, Mang Crisanto. Diana, Nay, anak ko. Akala ko mamamatay ka na. Sorry kung hindi. Sorry sa nagawa ko, anak. Hindi ko. Hindi ko na po pinatapos pa kung ano man ang sasabihin ni nanay.
Lumapit na po ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Noong unay wala itong ginawa pero sa huli ay ginantihan din naman po niya ako ng yakap at mas mahigpit ito. Hindi ko napigilan ng pag-iyak. Ganito pala kasarap ang yakap ng isang ina. Sorry, Nay. Iniwan kita. Hindi ko alam. Okay lang. Mas gusto ko yun. Sigurado akong ligtas ka. Anong ginawa nila sa'yo, Esme? Sabihin mo, akala namin pinatay ka na nila. May pinakita silang buho. Hindi ko kasi maiwan si Diana. Ayaw niya sumama kaya nanatili muna ako. Nakita ko yung aswang na hinahabol siya. Nakita ko papatayin ka, anak. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mawala ka rin. Kaya naman sinugod ko yung aswang. At pagkatapos, hinampas niya ako kaya ako nakatulog. Nagising na lang ako sa kwartong to. Balot na balot sa dugo. Ang importante ngayon ay ligtas ka na, Esmeralda. Halina kayo. Dapat ay umalis na tayo. Kailangan pa nating ipasok ang bangkay ng mga aswang para makasama sa sulong. Sumang-ayon po kaming lahat sa sinabi ni Mang Crisanto, Miss Ligaya. Kaya dali-dali kaming lumabas ng silid na yon at bumaba sa hagdan. Pero ganoon na lang po ang sindak namin nang makita ang isang halimaw na nakatayo sa paanan ng hagdan. 2 ulo sa isang katawan. Ano sa tingin ninyo? Makakatakas kayo? Mamamatay kayong lahat dito! Paano nila nagawa yan? Dahil hindi sila basta-basta aswang lang. May ginamit silang salamangka. Hindi niyo ba kami titigilan? Tumakas na lang tayo! Diana! Mamamatay kayo! Mabilis kaming sinugod ng aswang dahilan para mahulog kaming lahat sa hagdan. Ako po ang unang nakabawi, Miss Ligaya. Tiningnan ko ang halimaw na nakatuon ng pansin kina Tita Kayla at nanay. Lumingon ako sa paligid at hinanap si Mang Crisanto pero wala ito roon. Kayo ang uunahin ko! Walang pagdadalawang isip akong tumayo at kinuhang itak ko. Itinaas ko ito sa ere at walang alinlang sinaksak sa likuran ng mag-asawang aswang. Galit na galit ako. Hindi niyo ba kami titigilan? Tigilan niyo na kami! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Diana, tayo na. Tama na yan. Lumabas na kayo. Kayla, Esmeralda. Dahil sisilaban natin ang bahay na ito. Teka, pero si Diana! Anak! Hinila na lang ni Tita si Nanay palabas dahil ayaw nitong sumama. Tiningnan ko si Mang Crisanto na may hawak na lalagyan ng gas. Nagkatinginin po kami at sapat na yon para magkaintindihan kami. Sinabuyan ni Mang Crisanto ng gas ang katawan ng aswang. Nakikita ko ang mga sugat na unti-unting nagbabalik sa dati. Mamamatay na po ba sila niyan? Oo. Kung hindi pa rin, paulit-ulit natin silang papatayin para wala na silang masaktang pampamilya. Tinulungan ko si Mang Crisanto sa pagsaboy ng gas sa paligid at nagtagpo kami sa may pinto. May hawak na itong posporo. Matatapos na ang lahat. Nakaligtas po tayo! Binitawan ni Mang Crisanto ang posporo at gas at sumiklab ang napakalaking apoy sa loob ng kabahayan. Nakita ko kung paano lamunin ng apoy ang katawan ng aswang. Nagkaroon ako ng satisfied na ngiti sa labi ko dahil alam ko pong marami kaming nailigtas na taong maaari pa nilang maging biktima. At naipaghiganti na rin po namin ang anak ni Mang Crisanto. Miss Ligaya, mabilis na lumipas ang 1 taon simula nang mangyari ang bangungot na yun sa amin. Napakarami pong nangyari sa mga lumipas na buwan. Kahit papaano po ay naging maayos ang samahan namin ni Nanay. Hindi na po niya ako sinasaktan at tinuturing na rin niya akong isang anak. Hindi naman po ako nagmamadali sa proseso ng relasyon namin.
Masaya na po ako at nagkakaroon kami ng improvement sa isa't isa. Pasasaan po ba't darating din ang panahong maghihilom ang mga sugat ng nakaraan? Si Tita Kyla naman ay civil na lang sa akin. Hindi niya ako gaanong kinakausap pero maayos na rin ang pakikitungo niya sa akin. Naiintindihan ko naman po ang pinanggagalingan niya. Inalagaan niya si nanay pagkatapos mangyari yung ganun, kaya ayos lang po. Oh, malilate na tayo niyan. Bakit kasi hindi na lang tayo mauna, Diana? Nay, maaga pa po. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo malilate sa graduation ko. Ay naku anak, mabuti na lang talaga at mabait si Mayor. Ano? Akalain mo yung mapili kang mapag-aral. Accelerated ka rin kaagad, kaya ayan. Ay, nakaka-proud ka, anak. Matamis kong nginitian si nanay at niyakap ng mahigpit. Tama rin po kayo na nababasa, Miss Ligaya. Nakapagtapos na po ako ng pag-aaral ng high school. Nilakad po kasi ni nanay ang pag-aaral ko para makahabol ako sa mga kaedad ko. Sa tulong ng mabait naming kapitbahay at kapitana, pati ni Mayor ay nakapag-aral ako sa isang eskwelahan sa aming lugar na tumatanggap ng mga katulad kong na late na. Oh, ay halina kayo. Ay ito na ang jeep. Mang Crisanto! Nakauwi na po pala kayo? Kailan pa? Ay nito lang din. Sinabihan kasi ako ni Esme na graduation mo raw ngayon. Kaya ay tinaong ko lang talaga. Naku, salamat po. Kumusta nga po pala ang Maynila? Okay naman po ba kayo sa bahay ng kapatid nyo? Abay oo naman, Iha. Mabait sila sa akin doon. Ang mga pamangking ko ay mga sweet pa. Noong nakaraan ay sinama pa ako sa Japan. Ay, wow! Mang Crisanto, ha? Ay, nasaan ang tsokolate galing Japan? Ay, nasa sasakyan. Ay tara na muna mamaya ko na ibibigay sa inyo. Sandali! Si Ate Kyla kasi mabagal kumilos, nasa kwarto pa eh. Ate Kyla, alis na tayo! Tara na! Ayan na, Esme! Ano, ready na ako! Tara na! Natawa naman kaming lahat sa inakto ni tita. Niyakap ako ni nanay at saka kami sumakay ng jeep. Masasabi ko naman po masaya na po ako noon, Miss Ligaya. Kasama ko ang pamilya ko. Nakaligtas kami lalong-lalo na ako. Si Mang Crisanto ay unti-unti na ring nakakabangon mula sa dagok ng pagkamatay ng anak niya. Maayos na po lahat. Natutunan ko na rin pong mahalin ang sarili ko, Miss Ligaya. Napatawad ko na po ang sarili ko sa mga nangyari na hindi ko naman kasalanan. Mas mahalaga po palang mahal natin ang ating mga sarili. Pero mahalaga rin po ang kapatawaran na maaari nating ibigay sa mga tao. Dahil kapag nakapagpatawad ka, gagaan na ang lahat. Hindi man sa mabilisang paraan, pero pagdating ng araw. At hanggang dito na lang po ang kwento ko sa liham ko, Miss Ligaya. Maraming salamat po sa pagpili at pagbasa nito. At kung mabubunot man ninyo, sana po ay nagustuhan nyo at nakapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig ang ating kwento ng aking tunay na buhay. Mag-iingat po kayo. Lubos na nagmamahal, Diana. Diana, kung mayakap lang kita, bibigyan kita ng isang napakahigpit at mainit na yakap. Napakaganda ng liham na ibinigay ng ating sender ngayon. Kumahanga ako sa katatagan at kalakasan niya. Kasi isipin niyo na kapag patawad at mas nanaig ang pagmamahal na mayroon siya sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. Hindi birong magpatawad lalo pa sa ganoong klaseng mga pangyayari. Kaya saludo ako sa busilak na puso mo, Diana. At sana hanggang sa ngayon ay masaya kayo ng pamilya mo. Sana magkilong na ang mga sugat ninyo. Hanggang sa susunod na kwento na ating pagsasaluan, hanggang sa muli.